Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Sa pagbubukas ng ikalawang regular na sesyon ng Kongreso, Kamara pagtutuunan ng pansin ang mga batas na tutugon sa mga pangangailangan ng mga ordinaryong Pilipino. Palasyo, mas hinigpitan na proteksyon para sa Pangulo matapos ang pagsabog sa Department of Justice at matukoy ang isang hinihinalang improvised explosive device malapit sa Senado. Tinatayang 10 milyong halaga ng tulong ipinagkaloob para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Quiapo. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Nangako ang Kamara na tututukan ang pagpasa ng mga batas na tutugon sa mga pangangailangan ng mga Pilipino sa pagbubukas ng ikalawang regular na sesyon ng Kongreso ngayong araw. Sa isang mensahe, binigyan diin ni House Speaker Faustino D. III na naging produktibo ang mga mambabatas sa kanilang pagsusuri ng mga panukalang batas. Sinabi niyang nakatuon ng pansin ng Kamara sa mga alalahanin at kapakanan ng mga ordinaryong mamamayan. Bago natapos ang unang sesyon ng Kongreso, nakapagpasa ang Kamara ng 163 panukalang batas, kabilang ang 26 na priority bill ng Legislative Executive Development Advisory Council na prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ilan naman sa pagtutuunan ng pansin ng Rice Industry and Consumer Empowerment Act, ang pag-amyenda sa Universal Healthcare Act, ang Kadena Act na magbubukas sa publiko ng paggamit ng pondo ng bayan at ang Cybersecurity Act na poprotekta sa mga Pilipino sa internet. Panawagan ni D sa mga kapwa mambabatas, gumawa ng mga batas na magiging programang magpapabuti sa buhay ng mga mamamayan. Nanawagan din siya sa mga Pilipino na alalahanin at isabuhay ang mga asal ng pagdamay, responsibilidad, respeto, pananampalataya at bayanihan. Ipinaalala rin niya ang mensahe ng Pangulo noong Independence Day na sana'y huwag mapagod ang mga Pilipino sa pagmamahal sa kanilang bayan. Mas hinigpitan ng Malacanang ang seguridad kasunod ng pagsabog sa Department of Justice o DOJ at pagka-recover ng isang hinihinalang improvised explosive device o IED malapit sa paligid ng Senado, ilang oras bagong ikalimang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Marcos Jr. Binigyan diin ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi niya pa nakakausap ang Pangulo tungkol dito, ngunit dapat na maging mas mapagbantay ang mga otoridad at panatiliin sa pinakamataas na antas ang seguridad ng Pangulo sa kabila ng mga anumang insidente. Sumabog ang pinaniniwalaang IED malapit sa harap ng DOJ sa Padre Faura Street sa Ermita, Manila, bandang 12:17 PM ngayong Lunes. Wala namang naitalang na sugatan ayon sa DOJ at mabilis na rumesponde ang Philippine National Police Explosive Ordnance para i-secure ang lugar at imbestigahan ng CCTV footage. Narecover din ng otoridad ang isa pang hinihinalang IED malapit sa Senate compound na nagdulot ng mas maigting na alerto ng seguridad sa kapaligiran. Libo-libong pulis, militar at force multipliers ang pinakalat sa batasang pambansa para sa SONA ng Pangulo habang patuloy ang investigasyon kung may koneksyon ng dalawang insidente. Humigit kumulang 10 milyong pisong halaga ng tulong ang ipinagkaloob ng gobyerno at iba pang sektor sa mga komunidad na naapektuhan ng bagyong Quiapo ayon sa Office of Civil Defense o OCD ngayong araw. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC, nasa mahigit 6,000 pamilya sa 5 rehiyon na ang nakatanggap ng iba't ibang uri ng suporta. Kabilang dito ang family food packs, shelter repair kits, sleeping kits, kitchen kits, plastic mats at financial assistance. Ayon naman kay OCD Information Officer Diego Mariano, mayroon pang tinatayang 31 evacuation centers na nananatiling bukas kung saan nanunuluyan ng nasa 1,760 na pamilya o humigit kumulang 7,550 na individual. Sa kabuuan, tinatayang mahigit 63,000 na pamilya o mahigit 295,000 na individual sa iba't ibang lugar ang naapektuhan ng bagyo. 3 ang naitalang nasawi at patuloy na sinusuri ang sanhi ng kanilang pagpanaw. At sa balitang pangkalakalan, mahigit 1,700 rice machinery ang naipamahagi ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ngayong 2026 bilang parte ng Farm Modernization Program ng bansa.
Noong June 30, nakapagbigay ang ahensya ng 1,731 na units ng makinaryang pansaka mula sa mahigit 2,200 na nabili sa ilalim ng 2025 Rice Competitiveness Enhancement Fund. Lagpas 1,200 naman na kooperatiba ng magsasaka, asosasyon at lokal na pamahalaan ang nakinabang sa mga kagamitan. Kabilang sa pinakabagong batch na ipinamahagi ng PhilMec ang 900 4-wheel tractor, 700 combine harvesters, 95 recirculating dryers at 36 precision seeders habang nakaschedule na para ihatid ang mga natitira pang units. Ayon kay PhilMec Executive Director Dionisio Alvindia, nakadisenyo ang mga kagamitan upang mabawasan ang pagdepende sa manual labor, pabilisin ang operasyon sa bukid at mabawasan ang post-harvest losses. Para naman kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., pinapalakas ng mechanization ang productivity ng mga sakahan at ang pangmatagalang seguridad sa pagkain ng bansa. Samantala, naglaan ang Iloilo City ng 25 million pesos na budget para sa paglalagay ng mga solar energy systems sa mga piling lugar bilang bahagi ng pagtugon nito sa krisis sa enerhiya. Ayon kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, mula sa Disaster Risk Reduction and Management Fund ang pondo na gagamitin para sa pagkakabit ng mga solar system sa mga evacuation center, emergency operation center at opisina ng gobyerno. Inaasahang makakabawas ito ng 30% hanggang 40% sa konsumo ng kuryente. Matatanda ang isa ang Iloilo City sa pumirma ng kasunduan sa Department of Energy bilang pagsuporta sa programang Solar Solution for Government, Energy Efficiency and Renewable Energy in Public Buildings Program. Sinabi ni Treñas na palalawakin din ng lungsod ang paggamit ng solar sa mga streetlight upang mabawasan ang gastos sa kuryente at carbon emissions. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. At abangan din ang mga mahalagang punto mula sa ikalawa sa pinakahuling State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.